we remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balitang angay at angan sa One Mindanao. Tulo ka sospek sa pagpanunggab sa Davao City. Sikop sulod sa 2 ka minuto, sumala sa kapulisan. Mga sakyanan, pipila ka oras nga na-stranded sa Kitaw-Taw, Bukidnon tungod sa landslide. Regional Director sa NBI 11, giimbestigahan kay nakadawat daw og suhol gikan sa KOJC. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagog pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Tabi lang sa mga nangaon mga kapuso, sanglit sensitibo ang musunod nga balita. Usa ka lalaki nga gikan og lamay sa Cagayan de Oro City ang patay human gitigbas ang liog. Ani report. Patay na diyang nakaplagan sa mga residente sa Zone 1 Buara, Barangay Bayabas, Cagayan de Oro City ang 46 anyos nga lalaki nga duguan og nagbuyod kilid sa dalan. Migawas sa investigasyon sa kapulisan nga ang biktima gikan mitambong sa usa ka lamay sa lugar. Nakig-inom kuno kini og human sa tapok, natulog kilid sa dalan. Diyang kalit na lamang sila nakadungog og kagubot. Gitigbas na diay ang biktima sa iyang liog. Nga dito sa maong lugar maoy man gini siya no, nagpakita sa dili mayong taras unya paghawa niya sa maong lugar do na siguro nasuko niya. Wala na mabantayi sa mga tawo sa lugar ang sospek nga mihimo sa krimen. Apan sa CCTV footage nga nakuha sa kapulisan, o sa kalalaki nga naka-black jacket, pantalon o ball cap ang mihimo sa krimen. Wala una gihatag sa kokpo mong CCTV footage tungod sa nagpadayong investigasyon. Bahin sa suspitsado, itahan na lang po niya yung pugalingon kay atong operatiba, itong mga kokpo personnel kapadayon sa pag-upod niya. Wala po ka balujod ana naabaw wala. Oo. Sa kato ko wala man. Sa ko wala. Pamay gabahat sa iya. Padayon ang hot pursuit operation nga ginahimo sa kapulisan batok sospek. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Usa ka lalaking gingong miyembro sa LGBTQ community sa Davao City ang gidunggab sa liog. Tulo ka sospek dakpan sulod sa 2 ka minuto, sumala sa kapulisan. Ang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sara, ang mga dinakpan milimod nga sila ang midunggab sa biktima. Samtang ang DCPO ilang gipasigarbo nga milungtad lang og 2 ka minuto ang ilang pagresponde sa maong insidente. Nagkadugo nga nagbuyod daplin sa kalsada sa Torres sa Davao City kagahapon sa hapon ng miyembro sa LGBTQ. Human matud pa gidunggab duol sa katulungan. Misuway og ikyas ang mga sospek apan paspas silang nadakpan sa kapulisan nga nakadeploy sa area. Kiningkuha nga video sa uploader, 2 sa 3 ka sospek ang nadakpan gawa sa DepEd Davao City Division Office, pipila ka metros lang ang gilayon sa nahitabuan. Daling gidala sa ospital ang biktima ug ana-ana sa luwas nga kahimtang. Ang biktima nadunggaban sa liog gamit ang gunting ug tirungan sumala sa Davao City Police. Kaning biktima ug katong iyang kauban sa trabaho is na nag-away, and then ang kaling tulo is nilaban atong gikaaway aning biktima. Ang mga sospek milimod sa pasangil batok kanila, higala matud pa nila ang biktima. Kauban ko na mo tumayot, ma'am. Hidagan lang ko, ma'am, kay dagan nyo kayo sila, ma'am. Dili nyo kami yung gab, ma'am. Na akong tabirahon, makaya, ma'am. Hidagan na lang ko. Kapadto na ko sa kong suki. Aray labay basura man akong pangwarta. Nisakay man sila sa kuha. Kani imbis na naagihan na ko sila, nisakay man sila sa kuha.
wala na ko lisod mo kay ako pong abugol nga ako amang amigo. Moto na naapil kog dampot. Ang mga dinakpan mag-atubang og kasong frustrated murder. Samtang gipasigarbo sa DCPO nga 1 minute and 58 seconds ang response time sa maong insidente. 3:58 PM kagahapon na report ang insidente ug alas 4 sa hapon daw na aresto ang mga dinakpan. Sumala ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Nicolas Torre III nga usa lang daw kini sa mga sumala niya success story sa 3-minute response time na iyang gipatuman. Kahinumduman nga gibatikos kini ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte tungod unrealistic matud pa kini. Pero sumala sa DCPO, depende sa sitwasyon ang pagkabot sa 3-minute response time. Makuha mag-gid nato na ma'am no kung walay mga daghan nga mga insidente nga nangayo og responde. Makuha gyud nato ng 3 minutes response time. Mo nang maningkamot gid ma'am ang Davao City Police Office nga mahatag nato sa mga tao ang 3 minutes response time nga programa sa atong regional director. Sara, sumala sa DCPO nga bisan pa man kaniadto nga wala pay 3-minute response na time, ilahan na nang ginahimo. Ug sa laing balita lang Sara, ato lang ilakbit na kay nay nawala nga 4 years old. Basin naa ang nay na minaw sa tuwa karon no nagtan-aw nga kaila sa bata no. 4 years old ni siya dinhi sa may sa barangay diri sa 9-A po, ma'am. Barangay 9-A. 4 years old ang bata, naka-uniform pa. Basin pwede ninyo sa mga nakaila, naa din hino sa barangay ang bata. Daghang salamat sir ha. Balik kanimo Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Ginahimo kunong recruitment sa rebuilding NPA sa mga universidad ug mga kolehiyo sa Northern Mindanao ang mihinay na ug dili na epektibo sumala sa 4th Infantry Division Philippine Army. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa nagpadayon nga focus military operation sa kasundaluhan sa Northern Mindanao, ubos sa 4th Infantry Division, gibutyag niini nga usa ka guerrilla front sa grupong NPA na lang ang nabilin nga galihok karon sa Caraga Region. Gawas niini, mihinay na sabkuno ang recruitment activity sa NPA sa mga universidad o kolehiyo sa Northern Mindanao. Medyo, ayun nga, sabi namin, medyo hirap sila ngayon with itong mga sinasabi lang cadres that are supposed to be the ones recruiting itong mga estudyante. Dako sa bugtabang ang ginapatuman nga distant learning models panahon sa pandemya tungod na minusan ang exposure sa mga estudyante sa mga eskwelahan. Sa University of Science and Technology of Southern Philippines kon USTP, kinsa adunay 15,000 ka mga estudyante, ilang gisiguro nga dili matagan og igayon ang ilang mga estudyante nga ma-expose sa maong grupo pinaagi sa gilusad nga mga civic organization. Aside from the academic nga activity, we encourage them to have an extracurricular activities. No? Para ang ilang time ma-consume gyud nila sa ilang school and also the extracurricular activities, involvement to the community. Padayon gihapon ang monitoring sa kasundaluhan, kauban ang laing ahensya sa gobyerno aron hinpit nga maundang ang recruitment activity sa NPA sa mga eskwelahan ingon man sa komunidad. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Usa ka pagbusikad ang nahitabo sa sentrong bahin sa Tipo-Tipo Basilan kagabi. Makita ang kadaot sa koral sa Municipal Hall sa Tipo-Tipo sa Basilan human ang kusog nga pagbusikad nga mibulabog sa lugar kagabi. Daling miresponde ang militar lakip ang bomb disposal team aron susihon ang lugar ug ang klase sa eksplosibo nga gigamit. Hinunwalay na tala mga nasamdan o naangol atol sa insidente. Sa karon dili pa matino sa kasundaluhan kung kinsa ang nagpaluyo sa pagbusikad apan sumala sa otoridad, posibleng may kalabutan kini sa pagpangandam sa lokal nga kagamhanan sa nagkaduol nga Tipon-Tipunan Festival sunod semana. Busag giawhag sa LGU ang mga residente nga mag-igmat ug makig-koordinar gilayon sa otoridad kung dunay mamatikdang kadudahang mga lihok ug butang. Hinuon gipasalig sa kapulisan ug kasundaluhan ang mas hugot nga seguridad alang sa ginapaabot nga kapistahan. Mga sakyanan ang pipila ka oras nga na-stranded sa Bukidnon Davao Road sa Kitaw-Taw Bukidnon tungod sa landslide dala sa kusog nga ulan. Epekto sa kusog nga pagbundak sa ulan pasado alas 9 sa gabi adlawng Martes nakasinati og landslide ang Purok 9 Minalong Barangay Kahusayan
Kitaw-Taw, Bukidnon. Among landslide nagresulta sa pagkakulgod sa gatusan ka mga sakyanan nga moagi sa Bukidnon, Davao Road ug Buda paingon sa Davao City ug Cagayan de Oro City. Inoon paspas nga miresponde ang MDR Remo Kitaw-Taw ug DPWH Bukidnon aron mahawanan gilayon ang maong dalan nga sa midahiling yuta. Inoon human ang sobra 12 ka oras nga pagkadilata sa mga biyahedor, hinay-hinay nga naagian ang maong dalan human nahawan ang usa ka lane. Abiso sa mga otoridad nga magbinantayon gyapon ilabi pa nga padayon ng mga pag-ulan nga nasinati sa pipila ka lugar sa Bukidnon. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nagpahigayon na og informal investigation ang National Bureau of Investigation sa alegasyong midawat matud pa og bribe ang direktor sa NBI sa Davao Region gikan sa Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Dugang detalye sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sarag himakak ni NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao ang mga alegasyon nga nakadawat kini og bribe gikan sa KOJC ato sa pagsilbi og warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Kibuloy niadtong Biyernes. Gilimod ni NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao ang mga alegasyon sa usa ka kanhing miyembro sa Kingdom of Jesus Christ batok kaniya tungod bidawat matod pa kini og kwarta gikan sa KOJC. Pinaagi sa video nga gi-upload sa maong kanhing miyembro sa KOJC. Yung sinasabi po ni Ma'am na nasa US ngayon ay wala pong basis at walang katotohanan. Sa video sa maong kanhing miyembro, usa si Attorney Albao sa matod pa, nataga niya og sobre nga dunay sulod nga kwarta kung mag-courtesy call kini kang KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy. Apan wala kini kabalo kung nagpadayon ba matod pa ang pagpanghatag og kwarta sa KOJC. 2022 lang ako dito sa Davao. Ang sabi po ni Ma'am, isa ako sa mga binibigyan niya noon ng sobre. Ibig sabihin, hindi pa sila nag-away-away ni Pastor Kibuloy. Nirespeto namin yung pananaw niya. Hinoon, sumala ni Jaime Santiago, ang Director sa National Bureau of Investigation. Gipamatud-an ni ini nga walay koneksyon si Albao kang kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga sumala pa suod kang Pastor Kibuloy. Nagpahigay na sub og informal investigation ng NBI kalabot sa aligasyon. We have already conducted hindi pa formal, informal investigation. Pinagkakatiwalaan ko pa rin ang aking regional director doon, si Director Albao. It is not actually a raid. Nagsiserve po ng warrant. Sa karon, hinakuhaan pa og pahayag sa GMA Regional TV, One Mindanao ang kampo sa KOJC. Sarag ipaklaro usab sa NBI nga wala sila'y prior arrangement sa KOJC dihang gisilbi ang warrant of arrest batok kang Pastor Apollo Kibuloy niadtong Biyernes. Sara. Okay, dagang salamat Kent Abrigana. Usa ka barangay cab sa Zamboanga City ang nakuhaan og video nga misutoy og dagan sa bahin sa Zamboanga Sibugay. Hinungdan nga hapit mabanggaan ang usa ka motorsiklo. Barangay Council nangayo na og pasaylo sa motor rider. Ani ang report ni Krisa Dapitan. Gilayong nag-viral sa social media ang gipost sa usa ka motor rider nga video niini samtang nagabiyahe kini padulong Zamboanga City niadtong July 31 ning tuiga. Makita sa video nga samtang gilatas niini ang kadalanan sa bandang Artilim ug Tungawan Zamboanga Sibugay, kalit nga dunay usa ka van ang mitungha ug hapit mabanggaan ang maong rider. DI2, nag-overtake ang van sa laing duha ka sakyanan sa kurbadang bahin sa lugar. Napansin na po namin yung service car ng barangay na nag-overtake po siya sa dalawang vehicles po, ma'am. So, kaya kung makita niyo po sa video, ma'am, galing po kami ng medyo gitna, nasa gitna po kami ng lane namin, is tumabi po kami. Napansin ko po talaga na hindi po kaya ng allowance na doon po tumalon pa ako. Hinoon, luwas ang maong motor rider, lakip ang kaubanan ni ining nakamotorsab ni adtong panahon na. Sa pagsusi, nasayrang barangay cab kini sa barangay Talon-Talon sa Zamboanga City. Sumala sa barangay council, mihatag na og kabahin kanila ang 60 anyos nga driver sa maong barangay cab. Ang pagkalam niya, clear yung daanan, kaya nag-overtake siya. Not knowing na mayroon pala motor, tinatanong namin sa kanya
Bakit nag-overshoot ka? Inamin niya man ang pagkakamali niya, ma. Wala na nakahinabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang maong driver. Apan sumala sa Barangay Council, gitangtang na kini isip driver ug hatagan na lang og laing trabaho sa barangay. Gisuspindi na sab kini sa trabaho sulod sa 15 ka adlaw. Dugang sa Barangay Council, ang maong sakyanan padulong unta sa Ipil Zamboanga Sibugay ug duna kini mga sakay nga health workers. Karon, nangayo gayud og pasaylo ang Barangay Council ngadto sa motor rider. Gusto namin na hingi rin ng pasensya ko. Ang muntik niyang madisgrasya, binigyan na namin na naman ng kaukulan para sa yung driver. Hingi na lang po kami ng dispensa. Hinoon, naarasab sa mayong kahimtang ang motor rider ug nagpaabot na sab kini sa iyang mensahe. Umovertake kung straight po yung linya, wag overtake kung curve. Mag-ano lang po, doble ingat and ride with safety po, ma'am. Ako si Chris Dapitan para sa One Mindanao. Patay ang usa sa duha ka sospek nga nang hold up sa usa ka gasolinahan sa San Francisco, Agusan del Sur. Dihang misukol batud pa sa kapulisan, samtang laing sospek nakaikyas. Sumala sa San Francisco Municipal Police, gi-hold up sa mao mga sospek ang usa ka gasolinahan sa Barangay Hubang sa San Francisco, Agusan del Sur pasado alas 4:30 sa kadlawon adlang Lunes. Apan wala sila'y nakuha nga kwarta, hinungdan nga ang cellphone sa gasoline boy ang ilang gikuha, dayon ikyas. Gilang miresponde ang kapulisan human sa tawag sa gasoline boy ug gigukod ang mga sospek. Sa lungsod sa Prosperidad na corner sa kapulisan ang duha. May bunlot matud pa og armas ang usa sa sospek ug gipabuto sa kapulisan. Hinungdan nga gibalsan sab sila sa kapulisan ug napatay ang angkas nga sospek ug natumba ang gisakyang motor. Samtang giling miikyas padulong sa kasagbutan ang driver nga sospek ug wa na naabtan sa mga pulis. Na-recover sa kapulisan ang motor nga gigamit sa mga sospek nga walay plate number. Duha ka cellphone sa mga sospek, kalibre 45 nga pusil nga dunay 4 ka bala. Paraing ginaila ang napatay nga sospek ug ginapangita na ang laing sospek. Apas na mga kapuso, sa ulahing duha ka adlaw, una ang deadline sa inyong paghulog og entries alang sa kapuso, cash siyahan panalo sa Cagayan de Oro City. Ihulog kini sa GMA Regional TV Station sa Cagayan de Oro ug sa pili nga local supermarkets, groceries sa participating locations aron makadaog og dagkong papremyo alang sa kapuso cash siyahan panalo. Mulungtad kini hangtod August 16, 2024. Bisitahin lang ang official Facebook pages sa GMA Promos, GMA Regional TV, Super Radio DZBB ug Barangay LS para sa kumpletong listahan sa Dropbox locations. Pero mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts ug scam text. Tutok lang sa GMA o bisitahin ang official Facebook page sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gibansay ang ana sa 500 sa mga barangay tanod sa Zamboanga City aron mahimong traffic enforcer sa ilang tagsa-tagsa ka barangay. Human girekomenda sa matag kapitan gikan sa 98 ka mga barangay sa Zamboanga City, gipailawom na sa training, appointment ug deputization ang ana sa 500 ka mga barangay tanod o barangay police kalabot traffic enforcement. Gipangunahan kini sa Zamboanga City LGU nga nagsugod niadtong August 5 hangtod 9. Ato sa aktibidad, gipangtudluan ang mga barangay tanod kung paunsa mamahimong epektibong traffic enforcer, ilabi na sa mga kadalanan sa barangay nga dunay bugat nga dagan sa trapiko. Sumala sa LGU, isip deputized barangay traffic enforcers, doon na sab sila'y katungod nga mag-issue og citation tickets sa mga motorista nga musupak sa balaod sa trapiko. Ang pag-train, lakip pag-deputize kanila, subay sa Ordinance 621 kun Barangay Traffic Management and Enforcement Ordinance sa syudad. Kapin 300 ka mga tri-cab o bao-bao nga na-impound sa mga personahe sa Roads and Traffic Administration sa Cagayan de Oro City ang gipang-release na. Kinisubay na sab sa mando sa mayor. Aniyang report. Hapon adlang Huwebes, personal nga gipulong ni Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarex Uy uban ang kadagkuan sa Roads and Traffic Administration ang nasa kapin 300 ka mga bao-bao operator nga na-impound ang unit. Dinhi gi-anunsyo sa mayor ang iyang pagtugot nga i-release ang mga unit kung adunay igong papeles o rehistrado. Kinumduman nga karong tuiga sa gunson ang mga operasyon nga gilusad sa RTA, batok mga tri-cab o bao-bao, subay sa DILG Memorandum
nga gibawal kini sa National Highway lakip na ang pagpamasahero. Adlawng Biyernes, midagsa gilayon ang mga bao-bao operator sa opisina sa RTA aron kuhao ng ilang units. Dako ang pasalamat sa operator nga si Maria Fe tungod girentahan ang iyang unit sa ilang kaila apan wala nila damha nga namasahero kini. Bisan tuog na staggered ang among unit, ma-release siya nga papel lang ang among lihokon. Pasalamat jud mi na isip lumulupyo sa syudad. Sigon sa RTA, andam ang ilang buhatan nga mo proseso sa tanang buot mulukat sa ilang mga na-impound nga units. Kinahanglan lang andam sila sa mga papel nga pangitaon sama sa ORCR sa unit ug mga IDs. Aside sa kaning humanitarian consideration nga itong gitanaw, mapipila na po ang mga operators and drivers nga nihanyo or naghanyo. Labi na sa ito ang buhatan sa City Mayor. Apan pahimangno sa buhatan nga bisan pa man nga malukat na ang ilang mga unit, wala kini nagpasabot nga muundang na ang RTA sa pagpatuman sa balaod. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Inay total depopulation, test and destroy ang ginapatuman karon sa mga baboy nga nagpositibo sa African swine fever sa Davao Occidental. Hinoon, mamahimo pa nga makasulod ang mga buhing baboy o pork products sa probinsya basta lang dunay igong mga dokumento. Ano ang report ni Argel, relator? Mas istriktong ginapatuman matud pa sa Davao Occidental ang ilang biosecurity measures o quarantine protocols human tulo ka mga barangay sa probinsya ang nakatala og positibong kaso sa African swine fever. Hinoon gipakaro nga makasulod pa man hinoon ang mga baboy sa probinsya basta doon nalay saktong travel requirements. Meron silang shipping permit, may mga veterinary health certificates coming from kung saan ng municipio o cities or provinces na nanggaling sila. And then at the same time, may mga ASF negative test results naman po sila or ASF free na certification. Gikan sa nagpositibo nga baboy sa ASF, test and destroy sulod sa 500 meters ang ginapatuman. Diin kung dunay magpositibo nga baboy, maulang kadto ang ipailawom sa kaling. So lahat ng nag-positive natin, nalibing na din natin. In accordance with, siyempre, sanitation. Sa karon, nagahulat pa sa resulta ang provincial vet sa kaduhang batch sa hapit 30 ka samples nga ilang ipadala sa laboratorio. Tungod sa ASF, sumala sa PVET, dunay mga nagbuhi og baboy nga napugos sa pagbaligya sa bagsak presyo ang mga baboy nga litsunon nga ana-ana lang sa tag-1,000 ka pesos tungod sa kahadlok basin maapil sa depopulation. Parang medyo masakit din kasi sinasamantala itong mga peddlers, itong mga bukag-bukag, o ka ng mga kumprador, ganon, yung situation. And then sila rin mismo yung nagkakalat ng mga balita na naisaling, naisakit, naipatay. So, pagbabagsak presyo. Hinoon, wala matudpay na pamatud ang scientific study o research sa karon nga ma-infect sab ang tao kung makakaon og karne sa baboy nga dunay ASF. Apan kinahanglan gihapong magbantay subay sa meat sanitation and food hygiene. Tuig 2020, yang nahimong ground zero sa ASF sa Mindanao, ang Davao Occidental, din gipatuman ang total depopulation tungod sa ASF. Una na gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos sa iyang ulahing sona ang pagpangandam sa gobyerno sa bakuna kontra ASF. Handa na rin ang pamahalaan na ilabas ang mga bakuna laban sa swine fever na magpapalakas sa mga alagang hayop at magbibigay ng garantiya sa mga magsasaka laban sa pagkalugi. Ako si Argel, relator para sa One Mindanao. Unom ka mga drug personality ang nadakpan ato sa operasyon sa hiniusang puwersa sa PIDEA ug kapulisan sa Digu City, Davao del Sur. Nabungkag sa maong operasyon ang gingong drug den sa mga dinakpan alas 11 Lunes sa gabi sa Barangay Aplaya, Digu City. Diin target ang usa ka 19 anyos nga babaeng drug den maintainer nga napalitan og usa ka sachet sa gituang shabu. Lakip sab sa gidakop ang 5 ka mga kaubanan sa target nga nasakpang nagshabu session. Ana sa 15 gramos sa gingong shabu nga mobalor sa 102,000 pesos. Ug upat ka sachet sa pinugang dahon sa marijuana ang na-recover gikan sa mga dinakpan. Kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa mga dinakpan nga wala na mihatag og pahayag.
Gipasinunggan sila two-time gold medalist Carlos Yulo, bronze medalist Nesty Petesio ug Ira Villegas ug mga kaubang Pinoy athletes nga nakigsangka alang sa Pilipinas ato sa Paris Olympics 2024. Bit-bit nila ni Dabawenya boxer ug bronze medalist Nesty Petesio ug two-time gold medalist Carlos Yulo ang watawat sa Pilipinas dihang miabot sa Villamor Air Base sa Pasay City ato sa homecoming sa mga atletang milaban alang sa Pilipinas ato sa Paris Olympics 2024. Lakip sab sa miabot sila bronze medalist Ira Villegas, Zamboangueño boxer Yumir Marshall ug Cagayanon boxer Carlo Paalam. Gisugat sila sa ilang mga taga-suporta ug pamilya, gani nahimong emosyonal si Nesty. Samtang sa Malacanang, gisugat sila ug ubang Pinoy athlete sa First Family sa pagpanguna ni President Ferdinand Marcos Jr. Ang mga wala nakakuha og medal nakadawat og presidential citation og tig 1 million pesos nga cash incentive. Samtang tig 2 million pesos alang kang Nesty ug Ira. Samtang nakadawat og Presidential Medal of Merit og 20 million pesos si Carlos alang sa duha ka gold medals. Lahat po ng atleta po, sobrang proud po ako na pinaglaban po natin, binigay po natin yung best natin sa lahat po. Dugot pawis yung inalay natin. Mas galingan pa natin sa mga susunod na mga competition. Pinapaganda ninyo at pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino. At kaya naman, kami naman nagpapasalamat sa inyong lahat. Pinapasikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.